Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid, lalong-lalo na kayong lahat ng mga bago pang pinapasok ng Ama sa kanyang bansang kaharian bilang mga kingdom citizens o mamamayan ng kaharian. At lalong-lalo na sa lahat ng mga anak ng Diyos na katulad ninyo ngayon ay magpapatuloy na lumalim sa lahat ng mga kaalaman ng ating dakilang Ama upang ating maalaman ang kanyang buong katotohanan, buong kalooban na ating sinusunod mula nung tayo ay nagsisi at tayo ay dumako sa bautismo ng tubig, pakikipag-isa sa kanyang buhay, kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli upang tayo ay lumakad sa isang bagong buhay ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban nung ating inalis forever sa ating malayang pagpili o freedom of choice, ang serpent seed o ang binhi ng ahas na siyang naging kalaban ng Diyos sa atin sapagkat tayo'y ginawang Diyos ni Lucifer, nakapalit ng Diyos nung tayo ay kanyang nilinlang doon sa hardin ng halaman na ng Eden. At ngayon tayo ay bumalik na nga sa kanyang dakilang kalooban dahil sa unang pagkakataon sa fallen Adamic race ay nagkaroon ng isang hinirang na anak na kanyang kinumpleto upang maging isang tahanan niya at kanyang maging isang anak na inatasan, ipadala sa buong sanlibutan na siyang modelo ng kaligtasan ng lahat ng mga tao. Kaya't naririto tayo sa aralin na ipagpapatuloy ko mga kapatid at ito ay walang iba kundi ang mana ng kapahayagan na pinamagatan kong ang pagtawag ng Ama ay higit pa sa kaligtasan. Sa Ingles, the Father's calling is more than salvation. So dito tayo magmumula sa mga kaalamang ito kung bakit tinawag tayo, hindi lamang pala para sa kaligtasan. At hindi lamang maging palamuti sa kanyang kaharian, kundi tayo ay tinawag na may mas malalim pa siyang kahulugan kaysa kaligtasan lamang. At tayo ay mananatiling ligtas sapagkat mga anak na niya tayo, ngunit hindi maaaring hindi maging ganap ang ating mga kaalaman, karunungan at mga pangunawa sa kanyang mga banal na kalooban. Kaya dito, umumpisahan natin mga kapatid at meron akong mga kasamaan dito na siyang maghatid ng mga panukalang questions o yung mga tanong na maaring naririyan din sa inyong mga pag-iisip at ito ay maaring representative na question na rin ng lahat sa inyo. Pastor, meron po tayong mga katanungan dito. Una po, sapat na po bang maligtas? Pagkatapos ng bautismo sa tubig, automatic na po ba ang spiritual na paglago? Maganda yan na isang tanong sapagkat alam natin sa church age, pagka sila ay tumanggap, tinaas ang kanilang kamay at sinabing tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, tapos na daw, wala na silang gagawin pa sapagkat sila ay ligtas na. Mga kapatid, sa kasagutang yan, tinawag tayo ng Ama hindi lamang upang tayo ay mailigtas. Sa halip ay gagamitin din niya tayo upang mailigtas ang mga taong nangangailangan din ng kaligtasan. Hanggang hindi tayo lumago sa kaalaman, sa karunungan at kaunawaan ng kanyang kalooban, ay hindi natin ito matatamo. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay kanyang tinawag. So, hindi lamang hanggang doon sa pagkasilang. Biro ninyo, halimbawa, ang utak noong mga taga-church age, ay yan ay ang utak na gagamitin natin sa simpleng paraang ang tao'y pinanganak. Sabat na bang ipinanganak ang isang bata pagkatapos pababayaan mo na lang siya sa kanyang sarili at automatic na ang batang yan ay magiging ganap na tao, nalalago na lang sa kanyang sarili? Kayo mga kapatid, sa inyong simpleng kaalaman na hindi pwede yan. Tayo, pag ipinanganak, yun lamang ang pasimula. Pag binautismuhan ka, yun lamang ang pasimula ng iyong paglakad na espiritual, ng pagpapalalim sa kanyang kaalaman. Tulad ng isang batang lumalago, pakakainin tayo, painumin tayo ng gatas, aarugain tayo,
poprotektahan tayo, gagabayan tayo, bibigyan tayo ng ating mga pangangailangan habang hindi pa natin kayang tumayong mag-isa. Tayo ay aalagaan, tayo ay gagabayan, tayo ay pangungunahan. Hanggang sa tayo ay lumalago araw-araw, hanggang sa tayo ay maging ganap ng tao sa harap ng ating dakilang Ama na pwede niyang tawaging mga anak na lalaki at babaeng puno na, ganap na, at kompleto na ang kaalaman sa kalooban ng dakilang Ama. Katulad ko, hinirang na anak na naging kompleto sa kanyang kaalaman. So, ang pakay ng Ama dito, kayo lumago na maging katulad ko kayo hanggang sa tayo ay kanyang gagamitin para sa kanyang mga dakilang kalooban habang tayo ay naririto sa lupang ito. Sapagkat kayo, pag nanatiling bata ibig sabihin sa spiritual, salat sa kaalaman, konti lang ang alam, hindi marunong, at wala pa siyang kasanayan sa mga kaalaman na yan na kailangang mapa sa kanya. Mananatili kang bata, palagi kang umihingi lamang sa kanya at palagi kang dumedepende lamang sa kanya. Hindi pwedeng manatiling ganon ang ating relationship o ang ating relationship sa ating dakilang Ama. Kailangan tayo'y lumago upang isang araw, tayo naman ang pwedeng asahan ng Ama na gumawa para sa kanyang dakilang kalooban sapagkat meron siyang mga gawain dito sa lupa, yung tinatawag na spiritual business ng ating Ama, tulad ng spiritual revolution, financial revolution, the revolution of excellence. Itong lahat ay mga kalooban ng Amang kanino niya ipadadala? Di ba sa atin? Di ba sa tulad kong naging ganap na anak ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan? Hindi niya pwedeng ito'y iatang o iasa sa kamay ng sa balikat ng mga supling o mga bata. Hindi niya pwedeng ilagay sa kanilang kamay ang mga mahahalagang bagay na ito sapagkat hindi pwedeng ganon. So tayo ay papag-aaralin, tayo ay pagpapalalimin, at tayo ay gagawing ganap at hanggang maging katulad ko kayo na pwede nang asahan, pagkatiwalaan sa kanyang mga gawain na tulad ng sinabi ko. Tingnan muna natin ang sinasabi ng Kawikaan, Kapitulo 3, 19 hanggang 23. O sa English, Proverbs 3:19-23. Pakinggan po nating maigi ang mga salitang ito, mga kapatid. Mahalaga po ito. Opo, Pastor, sa Kawikaan 3:19 hanggang 23. Ito po ang sinasabi. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Sa kanyang kaalaman ay nabahagi ang kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Anak ko, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang mga magaling na karunungan at ang kabaitan. Sa gayoy magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong leeg. Kung magkagayoy, lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod. Kita mo mga kapatid, napakaganda nito kung ating babasahin sa Ingles pagkatapos ulitin ko sa Tagalog mamaya-maya. Sinabi dito sa Ingles, "The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath He established the heavens. By His knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew. My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck. Then shalt thou walk in thy ways safely, and thy foot shall not stumble." Ano po ang ating naalala ditong sinabi niyang ating pakakatandaan? Sinabi niya, number 1, wisdom. Pangatlawa, understanding. Pangatlo, knowledge. Ito ang gusto niyang mapa sa atin. Pagkat wala ito, tayo ay isang laman lamang na walang kwenta. Para lamang tayong hayop. Pagka wala ang mga mahahalagang bagay na ito na parang jewels sa loob mo, tinan ninyo isang relo, pagka walang jewels, walang kwenta yon.
Ito mga values, mga jewels na dapat tumira sa atin. Sa ating kawikaan, ano yan? Number 1, karunungan. Number 2, kaunawaan. Pagkatapos, pangatlo mga kapatid, ay walang iba kundi ang kaalaman. So, karunungan, kaunawaan, at kaalaman. Marunong tayo, maunawa tayo, at tayo ay malaki ang kaalaman sa lahat ng bagay. So mahalaga ito, wisdom, understanding, and knowledge. Ang wisdom, yon ang tinatawag na karunungan. Alam natin kung ano ang gagawin sa panahon natin itong kailangan. Ang understanding naman yung tinatawag na kaunawaan, mapang-unawa tayo. Alam natin, may anticipation tayo. At ang kaalaman. Ito ang aking gustong ipaabot sa inyo. Na kung wala tayo nito, hindi tayo lalalim sa mga bagay na ito, hindi rin natin maunawaan ang mga kalooban ng ating dakilang Ama. Sinabi niya rito sa kanyang example o sa kanyang halimbawa, sinabi niya, sa kanyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman at ang mga alapaap ay nagsipatak ng habog. Sinabi niya, anak ko, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Sa gayoy magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong leeg. Kung magkagayoy lalakad ka na iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod. Ito sinabi sa atin upang tayo ay maging matagumpay sa lahat ng bagay nating gagawin. Tayo ay mapupuno ng karunungan, pangunawa at kaalaman. So, ang mga anak ng Diyos dito, walang mga ignorante, mga estupido, at walang mga walang malay. Malaki ang kamalayan natin sa lahat ng mga bagay. Kaya merong tinatawag na Revolution of Excellence. Itong Revolution of Excellence ay tinatawag na pagsasanay sa pamamagitan ng pagwawala ng pagiging ignorante, ng pagiging estupido, ng pagiging walang kaalaman. Nakikita natin napakaraming Pilipinong ganyan, di ba? Napakaraming mga kapatiran na ganyan. Pero dito, pagka naging tayo ay mga mamamayan sa karya ng ating bansa, ng ating Ama, lahat tayo ay matatapat na nagpapapuno ng karunungan, nagpapapuno ng kaalaman, nagpapapuno ng kaunawaan. Bakit mga kapatid? Sapagkat pag lumago tayo riyan, at ako ang modelo nyo, akong standard ninyo sa bagay na ito, mapagkakatiwalaan na tayo ng Ama, sapagkat ang kanyang pakay, tayo ay magdala ng bunga sa Kanya para sa Kanyang spiritual business dito sa lupa, na pagka iniyatang sa ating balikat, tayo ay magdadala ng tagumpay. Tayo ay magdadala ng magagandang bagay na aanihin ng Ama mula sa atin. Kaya sinabi niya sa Juan Kapitulo 15, ang sangang walang bunga ay puputulin. Yung walang bunga, walang kaalaman yun eh. Walang karunungan, walang kaalaman, walang pangunawa, ignorante, estupido. Ayaw ng Diyos yun, mga kapatid. Ang gusto niya, punong-puno tayo ng bunga. Sinabi pa niya rito, ngunit ang sangang nagdadala ng bunga ay lilinisin pa niyang lalo upang ito ay lalong magdala ng marami pang mga bunga. Anong gagawin niya? Lalo kang pagpapalain, lalo kang gagabayan, lalo kang pangungunahan, lalo kang poprotektahan ng Ama upang ikaw ay magdala ng mas marami pang mga bunga. Naluluwalhati ba ang ating dakilang Ama sa mga bagay na ito? Sinabi niya sa Juan 15:8, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Paano tayo magsisipagbunga ng marami? Kung halimbawa,
wala tayong karunungan, wala tayong kaalaman, wala tayong pangunawa, estupido tayo sa lahat, ignorante tayo sa lahat ng bagay, hindi natin nalalaman kung anong nangyayari sa ating kapalibutan, wala tayong kamalayan, hindi natin alam kung ano ang nangyayari, sapagat napaka-estupido natin mga kapatid. Hindi tayo magagamit ng Ama, magiging sanga tayong walang bunga, palamuti, puputulin tayo at aalisin. Kaya ang pagkaligtas natin ay more than salvation. More than yung iniisip nating, kayon tinawag ako, ligtas na ako, nabautismo na ako. Mas sobra pa doon ang kanyang pakay sa atin mga kapatid. Tayo ay lalabas, tapos di mananatiling bata, kundi tayo ay magiging ganap ng mga anak na lalaki at babae. Kaya ang Isaiah 9:6 sinasabi, for unto us a child is born. And then, ang kalahati nun, a son is given. A child is born, siyempre, panganganak mo, bata. Pero nananatili bang a child is born? Nananatili ba tayong bata? Hindi. Tingnan mo yung kalahati nun. A son is given. A son is given, ang ibig sabihin, ito matured na to. Ito pwede ng pagkatiwalaan to. Ito puno na ng karunungan to. Ito pwede puno ng kaunawaan ito. Ito puno na ng kaalaman ito. Pwede ko nang gamitin ito. Katulad na siya ng hinirang kong anak. Tingnan ninyo mga kapatid, ako ang modelo at example nyo. Nakikita ba ninyo sa lahat ng bagay, hindi stupido ang inyong pastor? Hindi ako ignorante sa mga bagay-bagay. Alam ko lahat. Itong lahat ng kaalaman, karunungan at pangunawa, binigay ng Ama upang mag-produce ng bunga. Mga kaluluwa sa spiritual revolution, pag nangaral ako ng pagsisisi, ang inihiling ko riyan ay mga bunga na mga kaluluwang babautismuhan. Magsisisi, babautismuhan, magiging anak ng Diyos, gagabayan hanggang maging katulad ko sila. Nakita ninyo sa iilang mga panahon na tayo ay nangagbautismo, maraming mga bunga dinadala natin sa harap ng ating dakilang Ama. Kung wala akong karunungan, wala akong kaunawaan, wala akong kaalaman, paano kung gagawin ang mga bagay na to? Paano kung paiikutin ang buong kaharian sa buong sanlibutan? Kung ako ay walang kaalaman, walang karunungan, walang pangunawa, paano kung pagagalawin at paiikutin ang lahat ng spiritual business ng Amang ito sa buong sanlibutan? Paano akong magpapatuloy nitong ating Globecast World TV? Paano kung paaandarin itong lahat ng mga workers, napakarami sa buong sanlibutan? Paano ko pakakainin ang lahat ng ito? Ang Ama, inasahan ako. Hindi naman siya pumunta rito upang siya ang manguna at magpakitang susunod na lang tayo sa Kanya, magdedepende na lang tayo sa Kanya, tulad ng ginagawa ng iba. Ama, ikaw nang bahala sa akin, ikaw nang bahala sa amin dito. Hindi ganun Sinabi ng Ama, kayo ang bahala riyan. Anong sasabihin natin sa Kanya? Huwag kang mag-alala, Ama, kami ang bahala sa gawain mo dito. Huwag kang mag-alala sapagkat kami marunong gumawa para sa iyo. At paglapit namin sa iyo, magdadala kami ng mga bungang iyong ikaluluwalhati. Naluluwalhati ba talagang ating Ama? Sinabi niya sa John 15:8, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami. At sa gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Yan ang mga pangungusap ng ating dakilang Amang hindi natin dapat malilimutan. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall you be my disciples. Napakahalaga ng mga bagay na ito. Kayo'y magsipagbunga ng marami, gayon kayo'y aking magiging mga alagad. Lumuluwalhati ang Ama. Ang ibig sabihin ng lumuluwalhati, masayang-masaya siya. Ay ibig sabihin ng lumuluwalhati, yung talagang pumapalakpak ang ating Ama. Nagbubunyi siya, baka sumasayo pa sa kagalakan sapagkat napakarami ng tagumpay na ating inaani para sa Kanya. Kaya't narito tayo
para sa pakay na yan. Tingnan ninyo ang sinabi niya rito sa Juan Kapitulo 15, versikulo 16. Basahin natin mga kapatid. Opo, Pastor, sa Juan 15, versikulo 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong mga bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Sa Ingles, ganito ang sinasabi, You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Tingnan natin ang tatlong bagay na sinabi niya rito. Sinabi niya, number 1, you have not chosen me. Hindi ninyo ako hinirang. Hindi natin alam. Ako hindi ko alam eh. Di ba? Sinabi ko na sa inyo, hindi ko alam ang ministry ito. Kaya siyang pumili sa akin, nang tinawag niya ako at sinabi niyang gagamitin kita. Hindi ko siya pinili. Siya ang pumili sa akin. You have not chosen me, but I have chosen you. Pagkatapos, inordinahan ako, inanoint, ordained you, and may reason yon. Chosen for salvation, ordained for His work. Tayo ay kanyang hinirang, ako'y kanyang hinirang. Hindi ako humirang sa kanya, siyang humirang sa akin, at pagkatapos inihalal, ordained, inihalal, tinawag para sa kaligtasan, tapos inihalal, ginawang anak. Meron palang pakay ang Ama. More than salvation ito, mga kapatid. Ano ang pakay niya? Pakatandaan natin ang tatlong bagay na ito. Number 1, upang tayo'y magsiyaon. Pangalawa, magsipagbunga. Pangatlo, manatili ang inyong mga bunga. Sa English, tingnan ninyo, tatlo ang bagay na gusto kong malaman ninyo. Number 1, sinabi niya, you have not chosen me, I have chosen you and ordained you. So it's more than salvation. Number 1, sinabi niya, that you should go, number 1. Number 2, bring forth fruit. And number 3, that your fruit will remain. Napakahalaga nito, mga kapatid. Mahalaga pa kaysa pagkain nito. Kung naunawaan natin, ito ay yung makapagpapaluwalhati sa ating dakilang Ama. Hindi po basta-basta ang ating pagkatawag, ang ating pagkahirang. Ito ang kanyang pakay. Number 1, lumago tayo, ihahalal tayo eh. Paano mong ihahalal ang isang kandidatong bata? Alam mo, 5 years old, ihahalal mo yun. O 10 years old, ihahalal mo yun. Mag-aaral muna hanggang sa siya makagraduate, Harvard, Yale, Stanford, Princeton. Ako pinagraduate sa University of the Spirit. Nung ako ay nakagraduate na, pinadala, meron sapat na kaalaman, inihalal, at pagkatapos sinabi niya, yumaon ka, magbunga ka, at manatili ang iyong mga bunga. Paanong mangyayari yon? Yumayaon ba kayo kasama ko? Pag nagbibigay kayo sa Globecast World TV o kaya nagsa-sacrificial giving kayo, moderno ng ating pagyaon ngayon. Hindi na tayo kumakatok bahay-bahay. Pagka ito'y sumambulat sa ere, itong aking mga sinasabi dahil sa satellite TV, bibisita ito sa lahat ng pamamahay, makikita ang mukha ko, maririnig ang boses ko, malalaman ang mensahe ko, tatanggapin ng mga tao ito ngayon. Pag tinanggap nila, bunga na yon. Pagkatapos, babautismo natin after repentance, mga bunga yon. Tapos sinabi niya, hindi lang hanggang doon. Ang inyong mga bunga ay manatili. Paano mananatili ang bunga? Pag sila'y lumago, hindi na natiling bata. Pag sila'y tulad ninyo ngayon, bakit ako nangangaral sa inyo ngayon? Bakit ako nagsishare sa inyo ngayon? Bakit may mga aralin at mga pagpapalalim sa kaalaman, karunungan at pangunawa ng ating dakilang Ama? Bakit? Upang kayo ay manatili. Upang kayo ay magpatuloy. Upang kayo ay hindi manatiling bata. Kaya kasi kung manatili kayong bata, patay na kayo. Diba? Tingnan niyo, may punta kayo ng sementeryo. Nanatiling 5 years old. Bakit ang gayon 5 years old siya? Kasi nung 5 years old siya, namatay siya eh.
Gusto ba ninyong kayo'y manatiling 5 years old o manatiling 10 years old? Hindi, mga kapatid. Kailangan kayo ay umusbong. Para manatili kang hindi mababackslide, ang ibig sabihin nito, ikaw ay kailangang umusbong. Kailangang ikaw ay lumago. Maging katulad kita. Tulad ko. Tinawag ako ng Ama, hindi ako nanatiling bata, kaya't ako ay nanatili sa kanyang gawain hanggang sa buhay na walang hanggan. Paano ko kayong mapapanatili sa karya na kasama ko? Pag kayo lumago, naging mga anak na lalaki at babae, a son and a daughter is given na para sa inyo. Tapos padadala kayo. Kahit saan kayo pumunta, lupalop ng sanlibutan, kahit sino pang satanas ang inyong haharapin, hindi na kayo matitinag sapagkat kayo ay katulad ko na. Wala nang iba pang inyong paglilingkuran at inyong bibigyan ng kaligayahan ng mga bunga, kundi ang ating dakilang Ama lamang, sapagkat yan ang pakay ng ating pagkatawag. At ang sinabi niya rito, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Yon ang karugtong na pagpapala. Ano man ang gusto natin pagkatapos niyan, ginagawa natin yung yumaon tayo, nagbubunga tayo, nananatili ang mga bunga natin sapagkat hindi sila nanatiling bata, pinakain hanggang sa sila'y lumago. Pagkatapos, mga kapatid, ano man ang hingin mo, tulad ko. Ako, di ba ako yung modelo dyan? Ano man ang hinihingi ko, inisip ko pa lang. Sabi ko, Ama, hindi ako makakalakad ngayon. Ayoko nang sumakay ng mga komersyal ng mga eroplano. Kailangan bigyan mo ako ng sariling eroplano. Iniisip ko pa lang, ang Ama ginagawa na niya. Isang araw ako'y bumangon, may sarili na nga akong sasakyan para sa kanyang gawain. Ito ang napakalagang bagay na dapat nating malaman mula sa kanya, mga kapatid. Ganon din sa inyo. Kung saan man kayo ipadadala, ang mga bagay na ito ay mahalaga sapagkat hindi tayo tinawag para lamang sa palamuti, kaligtasan, mananatiling bata, tayo'y lalago, tayo'y gagamitin, tayo'y magiging sanga na nagdadala ng mga bunga na pagka tayo ay inutusan, inatasan, iniatang sa atin ang isang bagay para trabahuin natin. Pagbabalik natin, hindi tayo bahagbuntot na sasabihin, Ama, alam mo, ako'y nabigo sa iyong misyong ipinadala sa akin, ganitong nangyari sa akin, nahulog ako sa laman, nahulog ako sa pera, nahulog ako sa mga relatives ko, doon na ako pumunta sa kanila, hindi na ako nakapagpatuloy. Ano bang klaseng anak yun, mga kapatid? Hindi yun ang gusto ng Ama na bumalik ka, yun ang iyong sasabihin sa Kanya. Bilang anak, pagka ikaw ay tinawag niya at ikaw ay lumalim sa lahat ng mga bagay, nagkaroon ng wisdom, knowledge, and understanding, pagbabalik mo ang Kanyang gustong marinig sa iyo katulad ng naririnig niya sa akin. Ama, lahat po ng iniutos mo sa akin, itong lahat ay ginanap ko. Na tapos ko ang gawaing pinagagawa mo sa akin, ito ay naging matagumpay. Narito na po, nang sinabi ko sa inyo, ako ang bahala sa gawain mo dito sa lupa. Huwag kang mag-alala, Ama, ako'y babalik na punong-puno ng tagumpay sa inyong harapan. At kaya, ngayon, ako'y nasa harap mo at sasabihin ko sa iyo, mission accomplished. Panalo tayo, matagumpay tayo, puro katagumpayan ang ating daladala sa ating dakilang Ama. Pag tayo ay lumalim, pag tayo ay napuno ng karunungan, kaalaman, at pag tayo ay napuno ng mga pangunawa sa kanyang dakilang kalooban. At naway, ang mga araling ito'y nakapagpalalim sa inyo, na lubha para tayo ay magkaisa at pumunta sa pagkakaisa ng kaalaman patungkol sa anak ng Diyos upang tayong lahat ay maging mga anak na hinirang na ipadadala kung saan man babalik tayong may katagumpayan. Tulad ninyo ngayong mga bagong nabautismuhan. Hindi kayo mananatiling bata. Lahat sa inyo, paaasahan isang araw. At ang spiritual growth, hindi nagtatagal yon. Hindi nagtatagal ng mga taon-taon yon. Kailangan kung kayo ay masigasig, masipag, na nakikinig at iniinom ang mga salita ng mga kapahayagang ito, lalago kayo kahit sa mga buwan-buwan lamang na darating. Pagkatapos pagbabalik ko,
maaasahan ko na kayo. Sasabihin ng coordinator sa akin, yan pastor, maasahan mo na yan. Yan pastor, pwede na natin gamitin yan, maaasahan mo yan. Anak na yan na katulad natin. Yon ang hinahanap ng amang ihahatid ko sa kanya. Sons and daughters na pwedeng pagkatiwala ng ama sa kanyang gawain dito sa lupa, whether ipadala sa kanila spiritual revolution, financial revolution, or revolution of excellence, ang ama ay hindi mabibigo na sila ay ituring, ihalal na mga anak ng Diyos sapagkat babalik silang punong-puno ng katagumpayan. Naway nagkaroon ng malalim na pangunawa kayo sa lahat ng mga bagay na ating pinag-uusapan ngayon sa mga mana ng kapahayagan na aking ibinahagi sa inyong lahat na ngayon ay pumasok na sa kanyang banal na karyan bilang mga mamamayan ng bansang karyan ng ating dakilang Ama. Hanggang sa ating susunod na pagkikita, pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen.